Ilang araw na po na lumalabas sa mga social media. Yung iba nga pinurward pa nga sa akin at nagtatanong kung ano daw ang magiging opinion ko o komento ko. Salamat po dun sa mga nagpapadala. Alam nyo, open sa akin po yan. Marami nagpapadala sa akin ng iba't ibang klase ng mga istorya, video, mga topic, at gusto nilang madinig ang aking opinion. At tayo naman, pagka sa tingin natin ay kinakailangan, sa tingin natin obligasyon rin natin ipaliwanag kasi kasama tayo sa naninindigan, dapat matigil ang mga malalaking korupsyon. Actually, yung korupsyon sa bansa, hindi naman talaga mawawala yan 100%. Yung mga maliliit na korupsyon, pwede pa nating maintindihan yun eh. Pero kapag malalaki, tao ang nasasangkot, siyempre malalaki din pera ang involved dyan, milyon-milyon. Lalo na ngayon, controversial ang usapin ng politiko, kontraktor, at taga-DPWS at iba pang opisyal ng gobyerno dito sa malalang korupsyon sa ating bansa. At dahil dito, alam nyo, sabi ko nga, pag mali, mali, pag tama, tama. Pag mali, talagang kailangan nating itama ito at ipanawagan sa kinaukulan. Ang tinutukoy ko po itong lumabas na di umano, itong si Ben Tulfo ng Bitag. Nakasama ko pa ito dun sa DCME nung araw eh. Okay? Matapang itong magprograma, kaliwat kanan, maraming batikos. At ang dating ay talagang ayaw niya ng korupsyon, ang dating ay talagang bawal sa kanya ang kawatan, bawal sa kanila ang pasaway, parang ganon. Pero ngayon, Ben, pakisagot mo ito. Totoo ba itong SOSE? Statement of Contribution na isinumite kung ng staff mo, ng tao mo, ikaw mismo, before Commission on Election o COMELEC. By the way, mga kaibigan, under the law, under COMELEC law, lahat ng kandidato, local and national, sa tuwing mag-i-eleksyon, hindi lang ngayon, every election, political exercise sa ating bansa, magsusumiti kayo ng kung magkano ang tinanggap nyong mga donasyon at ginastos sa eleksyon. Yung social na tinatawag, Statement of Contribution. Ibig sabihin, pag tumanggap kayo ng mga donasyon, saan man nanggaling ito, idideklara nyo sa COMELEC. May deadline yan, 45 days yata o mahigit na isang buwan. Pag hindi, magiging ground yan para kayo ma-disqualified sa next election. Ay nitong nakaraang eleksyon, alam naman natin, ganda ng survey ni Ben Tulfo. Laging kasama yata yan sa top 5 o top 10. So marami palang donation, marami palang donor, marami palang kontraktor base dun sa Statement of Contribution sa COMELEC na nagbigay sa kanya. Eh sandali lang din, bawal yan eh. Omnibus Election Code or yung COMELEC law, bawal tumanggap sa mga aktibong kontraktor ang politiko. Dahil yung conflict of interest, paano papasok ang conflict of interest dyan? Kung sakali, nananalo ka, Ben, doon sa nakaraang eleksyon, senador, paano mo tatanggihan yung mga kontraktor na namuhunan sa'yo? Nag-donate sa'yo o hiningan mo kung ano man ang nangyari, basta donation, base sa SOSE? Paano tatanggihan yan pag humingi ng kapalit? Ang mga kontraktor ay negosyante. Hindi yan magpapakawala ng pera para sa politiko kung hindi yan aasa at umaasa ng kapalit kapag nanalo ka o napwesto ka. Paano tatanggihan yon? Ngayon, nasa na yung kampanya mo laban sa korupsyon? Nasa na yung galit mo sa mga abusado? Eh tanong lang, hindi ba pang-aabuso yan? Bago kang politiko, hindi ka nga nanalo ng nakaraan, sayang, dapat nanalo ka. Di ba? Ang ganda ng mga survey mo doon sa nakaraang before election and during election, talagang kala ko mananalo ko nga eh. Pero hindi ka pinagkalooban. Ang problema, dito sa SOSE mo,
na isinumiti mo o isinupiti ng tao mo dahil kasi under the law, lahat ng political party, inuulit ko, at kandidato, manalo o natalo, dapat magsumiti ng statement of contribution or social na tinatawag para lang malaman kung magkano nga ang natanggap mong donation at saka magkano nagastos mo para hindi ma-disqualify, hindi maging ground yan for disqualification sa susunod na eleksyon. So pakisagot mo yan, Ben, para lalong dumami ang mga followers mo at tagahanga mo kasi maraming naniniwala sa yung tapang, lakas ng loob na bumatikos kaliwat kanan kapag kami umaabuso sa kapangyarihan, may nasasangkot sa korupsyon. Alam ko yan dahil nagkasama tayo dun sa isang istasyon magkasunod pa tayo ng oras Pagkatapos ko, ikaw yung sumusunod So dinig na dinig kita kung ano yung mga style mo hanggang ngayon sa social media. So pakipaliwanag mo ito. Kasi napaka-controversial ng usapin ng kontraktor nagdo-donate sa mga politiko, bawal yan. Ayon sa COMELEC. Hindi ko napapangalanan yung kontraktor. Pero pitong kontraktor ang nagbigay ng donasyon. 3 milyon, 2 milyon, 1 milyon, o 300. Basta pag pinagsama-sama mo, milyon Di ba? Matindi. Wala na yan. Kasi doon sa side ng kontraktor, para lang sumugal, hindi ka nanalo, talo, hindi na siya makakabawi. Kung nanalo ka, siguradong magbabawi yan. O nasa na yung issue at usapin na galit ka sa kurap, galit ka sa abusado, galit ka sa mga umaabuso ng mga taga-gobyerno, nasa opposition man o nasa gobyerno, independent, kapag ka umaabuso, talagang binubugmog mo sa radyo at television at social media. Abay, paano ngayon ito? Pakipaliwanag mo lang. Dahil ang SOSE ay public document. Hindi yan pwedeng itago. Ang statement of contribution ay nakarecord sa COMELEC. At kahit sino pwedeng makuha yan. Actually, for public publicity nga yan, for public nga yan. Pwede yung pag-usapan talaga. Kaya kumalat itong listahan ng 7 kontraktor na donor mo. Pakipaliwanag mo lang. Di ba? Alam mo ba, naalala ko tuloy yung issue lang ito, walang personalan. Naalala ko tuloy, di ba nung nakaraang administrasyon, napag-usapan ka rin tungkol dun sa, magkaano ba yun? 60 o hanggang 100 milyon ba yun? Yung advertisement sa Department of Tourism. Alam ko nakarating na yan, nasa korte na yata yan. Hindi ko nga alam. Ano bang nangyari doon? Hindi ko rin alam Naging controversial yun. Sabi mo, legal yun. O, di legal. Pero ngayon, napapag-usapan lang kasi hindi ko nga alam. Alam ko nagkadimandahan kayo dyan Kung naipaliwanag mo ng mabuti, na-justify mo ng mabuti, wala nang problema. Pero nabanggit ko lang. Kasi hindi naman may tatago yan. Public record yan. Naging controversial yung milyon-milyong kontrata mo. Advertisement yan. Legal, sabi mo legal. O, di walang problema. Nabanggit ko lang. Ikaw yung napag-usapan doon. Hindi mo naman i-deny, inamin mo pa nga na legal. So, ayan na naman. Hindi pa nga tapos yun, hindi pa malinaw. Ito na naman. SOSE, pakipaliwanag. Para lalo tayong maging macho sa taong bayan, sa mga followers, nanonood at nakikinig na talagang ikaw ay matindi ang paninindigan laban sa mga umaabuso, laban sa mga abusado. So, pakisagot lang kung totoo ito.